Welcome back to our channel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang lumalalim na ugnayang defense sa pagitan ng South Korea at Pilipinas, at kung paano ito makakaapekto sa ating military modernization at national defense. Tara na't simulan ang usapang defense diplomacy sa Busan. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Nitong May 28 hanggang 31, ginanap ang International Maritime Defense Exhibition o MADEX 2025 sa Busan, South Korea. Isa ito sa mga pinaka-importanteng defense exhibition sa Asia. Mahigit 100 delegates mula sa 30 bansa ang dumalo, kasama na rito ang Department of National Defense, Philippine Navy, at Philippine Marine Corps. Hindi lang mga Korean defense firms ang nandoon, may exhibitors din from 14 other countries. Pero standout syempre ang mga South Korean companies dahil sa kanilang agresibong push para maging ika-4 na pinakamalaking arms exporter sa buong mundo pagdating ng 2027. Matagal nang malakas ang ugnayan ng South Korea at Pilipinas pagdating sa defense. Sa kanila nang galing ang ating mga FA-50 light fighter jets, at balitang may paparating na bagong batch ng 12 FA-50 Block 70 worth 40 billion pesos. Kasama ito sa efforts ng Philippine Air Force para palakasin ang ating air defense capability. Bukod sa mga eroplano, sa Korea rin kinontrata ang ating dalawang bagong frigates, yung Malvar class. Ang ikalawa, na tatawaging BRP Jego Silang, ay nakatakdang i-deliver sa September. At di lang yan, 6 na offshore patrol vessels pa ang ginagawa sa ilalim ng 30 billion pesos deal noong 2022. Ang unang barko, future BRP Raja Sulaiman, ay ilununsad ngayong June 11. Pero hindi dito nagtatapos ang plano ng South Korea. Ayon sa military sources, may panibagong frigate acquisition project na worth 34 billion pesos, at HD Hyundai ulit ang isa sa mga frontrunner. Ang proposal daw nila ay kahalintulad ng Malvar class, pero mas pinaganda. Sabi ni Dun Gun Kang ng HD Hyundai, maaasahan daw ang kanilang capability, value, and timeliness. Lagi raw silang ahead sa delivery schedules, at may expertise sila sa pagdidisenyo ng barko batay sa specific needs ng kanilang partners, gaya ng Pilipinas. Hindi lang customer ang tingin nila sa atin, kundi tunay na partner. At yan ang klaseng defense relationship na may long-term potential. Pero hindi lang Navy ang tina-target ng Korean defense industry. LIG Next 1, na dati nang nag-supply ng Sea-Star anti-ship missiles at Blue Shark torpedoes, ay nagpupush ngayon para i-equip din ang Philippine Army at Marines. Ang mga produkto nila tulad ng Raybolt anti-tank guided missiles, Chiron short-range air defense, at MSAM-2 medium-range SAMs ay bahagi ng tinatawag nilang K-Defense Solution. May offer din sila ng Korean GPS-guided bombs para sa Air Force. Meanwhile, si Hanwha Systems naman ang supplier ng combat management systems ng mga bagong barko natin. Gusto nila magpatuloy sa mga susunod na projects para daw mas madali ang upgrades at logistics dahil standardized na. Hanwha Land Systems din ay nag-o-offer ng K9 self-propelled howitzers, Chunmoo rocket artillery, at amphibious assault vehicles para sa Marine Corps. May synergy talaga sa buong Korean defense ecosystem. Isa pa sa interesting na presentation ay mula sa Marine eWorks, isang maritime ICT solution company. Ang goal nila, bigyan ng Philippine Navy ng Smart Ship Solutions, parang digital brain ng barko para mas visualized at connected ang buong operations. Ibig sabihin, mas mabilis ang decision-making, mas malinaw ang situational awareness, at mas efficient ang command and control. Bakit nga ba malapit ang South Korea sa Pilipinas pagdating sa defense deals? Una, pareho tayong democratic countries na may strategic interest sa peace and stability sa Indo-Pacific. Pangalawa, may proven track record na ang Korea sa pagtupad ng commitments, mula barko hanggang jet. Pangatlo, ang mga offer ng Korea ay cost-effective, mabilis i-deliver, at madalas may kasamang training at logistics support. Para sa Pilipinas na may limitado pero critical na defense budget, perfect fit ito. At sa likod ng mga high-tech na armas at warships, isa pa sa mga dapat nating tutukan ay ang posibilidad ng technology transfer at local defense industry development.
Ayon sa ilang sources, open ang South Korean firm sa pag-collaborate sa Philippine defense industry sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture, SRDP, program. Ibig sabihin, posible sa future na magkaroon tayo ng joint production o assembly ng ilang military equipment dito mismo sa Pilipinas, na makakatulong hindi lang sa seguridad, kundi pati sa ekonomiya at job creation. Isipin mo, kung matutuloy ito, hindi lang tayo bibili ng hardware, matututo rin tayong gumawa ng sarili natin. Gaya ng nangyari sa ibang ASEAN countries na gumamit ng foreign expertise para palakasin ang sariling defense manufacturing. Sa mas malawak na context, ang ganitong klaseng partnership ay strategic. Habang umiinit ang tensyon sa South China Sea at lumalaki ang pangangailangan ng Pilipinas na protektahan ang ating maritime zones, malaking tulong kung mabilis nating mapapalakas ang ating Navy, Air Force, at Marines. May mga ulat din na ang ilan sa mga iniaalok ng South Korea ay compatible sa mga Western systems na meron na tayo ngayon. Ibig sabihin, mas madali ang integration, mas simple ang logistics, at mas mabilis ang deployment sa field. At habang naghahanap ang AFP ng mga force multipliers tulad ng drones, radars, air defense systems, at missile platforms, handa raw ang mga Korean companies na i-align ang kanilang product sa operational requirements ng Pilipinas. Habang patuloy ang modernization ng Armed Forces of the Philippines, malinaw na malaking papel ang gagampanan ng South Korea, hindi lang bilang supplier, kundi bilang strategic partner. At habang lumalalim ang defense cooperation ng dalawang bansa, may posibilidad din ng technology transfer at local production sa Pilipinas sa hinaharap. Ayon sa ilang industry experts, posibleng makipag-collaborate ang mga Korean companies sa mga local defense manufacturers sa ilalim ng Self-Reliant Defense Posture, SRDP, program. Ibig sabihin, hindi lang tayo bibili ng armas, maaari rin tayong matuto gumawa at mag-maintain ng sarili nating defense systems. Isa itong mahalagang hakbang para sa tunay na defense independence. Imagine, may mga parts ng future frigates o missiles na gawa dito sa Pilipinas. MADEX 2025 ay hindi lang isang trade show. Isa itong window sa future ng Philippine defense, at sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga bansang tunay na kaalyado. Kaya kung interesado kayo sa mga future defense deals, technology transfers, at regional security, abangan pa ang mga susunod naming content. Like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang defense updates na gaya nito. Hanggang sa susunod, ito ang PH Malaya, reporting from the front lines of national defense. Mabuhay ang Pilipinas!